Parang pumalag yata si Senate President Tito Soto, mga kababayan. Doon po sa mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano ba na bumaba kaya muna lahat ng mga top government official para makapagsagawa tayo ng snap election. Ang sabi ni Senator Tuta Soto, mga kababayan, makakalikha lamang di umano ito ng kaguluhan. At wala di umano itong kasiguraduhan. Snap election nga eh. Paanong wala itong kasiguraduhan? Siguradong-sigurado nga eh. Senator Tito Soto, ito yung sinabi niya, mga kababayan, pag-usapan po natin. At yung huling video na inilabas po ni Chavit Singson, mga kababayan, na napakarami niya pong pinasabog na naman tungkol kay Bongbong Marcos at binanata niya ng husto si Auntie Claire, tinawag niya pang attack dog. Kaya lamang di umano umaatak itong babaeng ito, lalo na daw pagka nakakaamoy ng pera, mga kababayan. Pero bago po tayo magsimula, i-promote ko lang po ito, mga kababayan. Hindi po ito para sa SMNI, hindi po ito para sa aking sarili, kundi para po ito sa mga kababayan nating taga Cebu. Itong gagawin po ng SMNI, mga kababayan, na Disaster Relief Operations in Cebu. Ayan SMNI Foundation Incorporated, Disaster Relief Operation in Cebu. Mga kababayan, kung meron po tayong maitutulong sa SMNI, ayan po ang numero, GCash ho yan, mga kababayan. Any amount po, any amount po, magsasagawa po kami ng operation, yan, o relief operation doon sa Cebu para hindi lamang po yung iba, kundi maging tayo rin mismo makatulong sa ating mga kababayan. Oo, marami nang nagbigay ng tulong. Gobyerno nagbigay na rin ng tulong at iba't ibang grupo nagbigay na rin ng tulong. Sanay na po ang SMNI sa ganitong klaseng pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. Ilang taon na po nila itong ginagawa, mga kababayan. Kaya sa mga pagkakataong ito, kumakatok po kami sa inyong mabubuting puso, mga kababayan. Baka sakaling kayo'y nag-iisip na tumulong sa ating mga kababayan sa Cebu at wala lamang kayong malapitan na mapagkakatiwalaan na ang inyong pera ay makarating talaga sa kinauukulan, nariyan po ang SMNI, ayan po ang numero ng kanilang GCash. Pwede ho kayong magbigay ng tulong, mga kababayan. Okay, maraming salamat po sa mga tumutugon o tutugon pa lang. Salamat po. Ito na po, mga kababayan, yung kay Senator Tota Soto. Ito sinabi niya. We will be flirting with uncertainty and chaos. May pangamba si Senate President Tito Soto sa mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito na bumaba sa pwesto ang top government official at magsagawa ng snap election, mga kababayan. Ito simpleng paliwanagan lang to, mga kababayan. Simple lang. Doon sa mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan, napakadali lang nun. Sa mga taong merong confidence sa sarili nila na kung sakasakaling magkaroon ng snap election, confident sila na mailuluklok ulit sila kasi nakikita yan ng ating mga kababayan ang kanilang tapat na pagserbisyo. Tapat na para sa tao talaga, sa karamihan, hindi para sa interest lang ng isang politiko na makapangyarihan ngayon,
pero pwede mong bansagan na buhaya. Kasi nasilip na ho sila, mga kababayan eh. No? Ng ating mga kababayan na kapag nagkaroon nga naman ng snap election, mga kababayan, pwede na ho silang hindi iboto ng ating mga karamihan natin. Sa atin, ayan. Ngayon, kapag hindi na ho sila ibinoto, di wala na po sila sa pwesto. Maaaring ito ang isa sa pinapangambahan o pinangambahan ni Senator Tuta Soto, mga kababayan. Wala nang didepensa sa mga amo niya. Di ba, sabi niya, tuta ako si Martin. Tuta niya daw si Martin, mga kababayan. So, parang inamin na rin na kabaliktaran yon, siya ang tuta ni Martin. Parang ganun kaya. Ito pa. Iminungkahi rin niya na walang kasalukuyang opisyal ang maaari tumakbo sa 2028. Ito yung isa sa mga sinabi ni Peter Cayetano, yung wala munang tatakbo, no, ng mga kasalukuyang opisyal sa 2028. Ayan. So, lahat talagang baba sila. No? Pero, ito na, para kay Soto, wala itong kasiguraduhan at posibleng mauwi sa gulo. Yan. Sir, teka. Kaya niya nasabi siguro, mga kababayan. Senator Tito Soto, mawalang galang po, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Opinion lang naman po itong sa amin. Mga kababayan, kaya niya siguro nasabi na walang kasiguraduhan ito. Kasi kapag nagkaroon nga naman ng snap election, hindi na siya siguradong mananalo. Tama! Marami nang inis sa kanila di ba, mga kababayan? Marami nang may ayaw sa kanila. Yung ultimong pagiging Senate President niya nga gusto na siyang paalisin ng mga tao Kasi magmula nang napalitan ang Senate President sa Senado at napalitan din ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee dyan sa Senado, mga kababayan, gumulo na ang Senado. Nagkaroon na ng hindi magandang pagkakaunawaan, pagtatalo-talo at pag-aaway-away na, mga kababayan. Di ba? Mula lang talaga. Nung pumalit itong dalawa, si Lacson at saka si Soto. Tapos, itong mga ilang araw lang ang nakalipas, nagsisipagsulputan na yung mga litrato na, tropa pala ito sila ni Tamba. Kasama si Mr. President, si Saldico, sa isang litrato. Ewan ko kung nandun si Saldico. Sigurado ako, si Marcos, si Martin, at saka siya. Di ba, mga kababayan? Mga kababayan, kaya tuloy, napatanong yung ating mga kababayan, hindi kaya tuta ito ng Administrasyong Marcos, mga kababayan? Kaya ganyan kasigasig na parang pinagtatakpan na lang ang investigasyon sa maanumalyang project o flood control project at mga korupsyon sa bansa. Nagtatanong lang naman po tayo. Hindi naman po tayo nagpaparatang na meron silang pinagtatakpan, mga kababayan. At mauuwi daw sa gulo. Paano mauuwi sa gulo? Aayusin nga, Senator Tito Soto. Kaya nga, iminungkahi ni Cayetano na snap election tayo. Ayan. Ngayon, kung sino talaga, marurunong naman yung ating mga kababayan. Parang ganun ba ang siguro senaryo, ni tawag dito, Cayetano. Alam naman ng mga tao yan. Kung sino pa ang karapat-dapat mo po, edi yun lang ang iboboto nila. Ayan. Mauuwi daw sa gulo. Magkakagulo talaga para sa iyo, Senator, kasi
Pag hindi ka nanalo, siyempre magpuprotesta ka. Teka, sandali, nanalo ko nung nakaraan na. Bakit itong snap election, natalo na ako? Manggugulo ka ngayon. O, di ba, mga kababayan? Yan, ibig sabihin, mga kababayan, sa madaling salita, ayaw nila ng snap election. Ayan, okay? Takot sila na baka mawala sila sa posisyon. Ganun lang kadali isipin, mga kababayan. Dahil baka meron silang mga pinoprotektahan. Baka lang naman. Pero kayo na po ang humusga, mga kababayan. Ano ho sa palagay ninyo? Senator Tito, tama ba? Tama ba ang iniisip ng ating mga kababayan na baka tropa kayo ng mga buhaya? Nagtatanong lang po, sir. Hindi mo nagpapalatang? Ito mga kababayan, isunod ko po itong video ni Chavit Singson na grabe yung mga binitawan niyang mga tawag nito, pasabog kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Yung mga nakalimutan na, o baka nga hindi pa nga natin alam yung iba, no? Inilabas po ni Chavit Singson, mga kababayan. Ako, inaamin ko, hindi ko alam ang mga pasabog na ito ni Chavit Singson, mga kababayan. Ngayon ko lang nalaman na meron palang ganitong kalaking halaga na nasasangkot si Bongbong Marcos. Pero hanggang sa ngayon, sus ko, pangit talaga ng sistema sa bansa, mga kababayan, no? Hindi talaga, ewan ko ba, masasabi mong hindi patas nababali nila ang batas, mga kababayan. Iba talaga pag may pera, no? Pag politiko, pag mayaman ka, no? Pero pag yung pobre na nagugutom, kumuha lang ng isang perasong tinapay sa isang convenience store dahil ipapakain niya siguro sa apo niya, kakainin niya, agad-agad makukulong. Yung mangga ng kapitbahay na naitirik o naitanim sa gilid ng pader, yan, tumubo yung mangga, hindi sa kanila yan, ikaw nandito. Lumagpas yung mga sanga. Hindi naman maaaring sanga pa ganito lang, one-sided. Hindi naman pwede. Siyempre, kakalat ang sanga Ngayon, nasa harap mo, kumuha, pumitas ng isa, pwede nang indemanda, pwede pang makulong. Pag mahirap. Pero pag mayaman, limpak-limpak na salapi, mga kababayan, itong pinasabog ni Chavit Singson na di umano'y kinasangkutan ni Bongbong Marcos. At ang magandang banat niya kay Auntie Claire, tinawag niyang attack dog. Yan. Alam na ho natin yan. Pero marami pa siyang banat, mga kababayan. Eto na, panoorin na po natin. Lahat na nakikinig sa akin, meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan niyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl? Ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat.
Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunaba ko mas kisa, magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami mong nakuha. O, yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami mong binabato ng dito to. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. PCSO. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Direktor. Bakit pinagpipilit mo direktor? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit, ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ko yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay siya. Okay lang, nagtabo ba ko? Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. O, ito na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako, antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryong Robles, chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw, kaya tawag ko dyan, Milyonaryong Robles. Pumunta sa bahay. O, Manong, gusto kitang tulungan, ganito. Ibibigay ko sa iyo ang, magantay ka lang, antay. Oo, ibibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na ang time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo sila. O, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay lahat ang sinabi. 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako eh. So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl, sa PCSO. Director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante nun. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaking hindi, director na lang daw. O, director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. O. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Director lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. O may na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Magkita kami, akong bahala. Magantay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog.
Alam mo na, attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Parang ganun na ang tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional, hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babanatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang ang presidente. May kaso na. Yun na pulis. Dinemanda na siya. Nakademanda siya. Pakawa mo nga yun. Hindi ko na nadala. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Eto, pag nagsabi ako, totoo. Sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon ni Napoles, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga attack dog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. So kontento ka na, girl, na wala akong interest sa business. So, sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. 3 taon akong nag-antay. Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Silang gumawa sa akin eh. Gumastos ako. Tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yun, ulit-ulit. Binati lahat na nasa presidential table. Pinalala pa yung anak niya, Sandro. Dad, Manu Chavez here. Hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtampo. Kinausap ko pa rin sila. Nasaktan ako? Of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. So, girls, tandaan mo ito. Dahil nakasama ka na sa nag-aatake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magkatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Maraming salamat po. At sa susunod, magkita-kita po ulit tayo. Nako, marami pa daw ilalabas, mga kababayan. E di marami pa tayong aabangan, sigurado yan, mga kababayan. Matakinunin ninyo? Senador pa lang, mga kababayan, si Bongbong Marcos. Dawit pala doon siya sa sa Napoles pork barrel scam na yan, mga kababayan 200 million mahigit, mga kababayan. Si Napoles, nakulong na. Yan ang mahirap sa atin sa bansa natin mananatiling nasa laya yung mga politiko. Samantalang sa ibang bansa, nagpapakamatay pa nga sila. Etong nangyayari ngayon sa flood control project ng mga anomalya, mga kababayan, ang posibleng magbabayad lang nito, ang posibleng makukulong lang nito, mga kababayan, yung mga kontraktor lang. Pero yung mga politiko, mananatiling sa laya. Iba na po ang panahon ngayon. Iba rin po ang panahon nila ngayon. Kaya, kung sino talaga ang pinakaulo
itong napakalalang korupsyon na sa ating bansa, mga kababayan, yun po dapat ang ipagdiinan at ipagsigawan natin na makulong. Kasama na rin yung mga ginamit nitong politiko na pinakaulo, pinaka-mastermind. Kasama silang lahat. Wala tayong ititira, mga kababayan. Yan po ang isisigaw natin. Araw-araw. Huwag na po nating tantanan ito napakalalang korupsyon na ito, mga kababayan, para matigil na. Ilang dekada na itong korupsyon ito, napakatagal na eh. No? Napakatagal na. Hanggang kailan tayo magtitiis? Kawawa po ang mga susunod na henerasyon. Di ba? O, ito pa isa. Dagdag ko ho, mga kababayan. Kahit si Anjo Iliana, artista, bumabanat na rin kay Auntie Claire eh. At bumabanat din kay kay Bongbong Marcos eh. Pero yung ibang artista na alam mo yung parang dikit nila, dikit nitong kasalukuyang administrasyon, tahimik. So ito ang sabi ni Anjo. Oh. Tuwing tatanungin mo si Auntie Claire, mainit na ulo. Lalo na pag yung mga tanong mahihirap. Babalik ka rin yung sagot, tapos biglang si BP Sara na ang masama. Di ba? Imbis na sagutin na lang ng diretso yung mga tanong. Sir Anjo Iliana, hindi ako nakakapagtaka kasi yung babae na yan, wala namang kredibilidad na yan. Wala na. Inilagay lang yan dyan sa PCO para maging attack dog. Tama si Manong Chavit. Maging attack dog laban sa mga Duterte at sa lahat ng mga kaalyado ng Duterte. Kahit hindi kaalyado ng Duterte, basta pinuputakan yung amo niya. Siya din yung tagaputak nung amo niya. Kasi yung amo niya, bangag man yan. Hindi, wala. Hindi yan masyadong nakakaputak kasi kita mo nga, ultimo speech siya nga eh. Binabasa na, mali-mali pa. Yan ang trabaho niya ni Auntie Claire. Sumisweldo siya mula sa kaban ng bayan, mula sa mga taxpayer, para yan lang ang gawin niya. Kung napakababang klaseng uri na tao nito. Ikaw ba, Auntie Claire, hindi ka ba nahihiya? Para sa pamilya mo man lang, para sa mga anak mo man lang, kung meron kang anak, di ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Nadadawit sila. Malalaman ng mga kaibigan ng mister mo, kaibigan ng mga anak mo, na yan pala yung nanay mo. Sinungaling naman yun eh. Kung ano-ano sinasabi. Di ba? Damay, pati mga anak mo masasaktan dahil sa pagiging attack dog mo. Yun lang man po, mga kababayan, ang ating mapapag-usapan. Uulitin ko po sa mga kababayan natin na handa po tumulong sa mga nasa lanta po ng lindol sa Cebu. Uulitin ko, ipapakita ko po ulit. Ayan po ang numero ng SMNI. Pwede ho kayo magpadala ng inyong GCash. Any amount po, mga kababayan, para po ito sa mga kababayan natin na ngayon talagang dumadanas po ng kahirapan, walang trabaho, walang mapagkunan ng pagkain nila araw-araw, tubig, o kailangan po nila ngayon ng tulong, mga kababayan. Tumulong na rin po ang Davao City, nangunguna pa nga, lagi namang nangunguna yun eh. Nauna pa nga sa gobyerno, yung Davao City, mga kababayan, nauna pa. Bago pa kumilo si Marcos Jr., ang Davao City, bumabiyahe na, papuntang Cebu City. Yun nga lang, by land lang sila kasi wala naman silang C-130, no? Wala namang C-130 na aeroplano. Di katulad ng gobyerno, ilagay mo lang yung mga relief goods doon. Paglapag mamaya-mayang kaunti, pwede na ipamahagi. Ang Davao City, aeroplano lang. Pero nauna pa rin. Nauna pa rin. Samantala, ang Pangulo nasa Masbate, nakikipagbulahan.
Tapos, binubudol yung mga kababayan natin doon na hindi daw bumababa ang buying, bentahan o bilihan ng presyo ng palay. Hindi daw bumababa. Naglalaro daw sa 19 hanggang 24 ang kada kilo. Pero, mga kababayan, na-discover ho natin na 7, 6, 8 na lamang ang bilihan na bawat kilo sa palay. Kaya ngayon, etong si D, no, meron siyang suggestion dito kay Bangag na magbibigay ng 7,000 pesos sa bawat magsasaka para nga naman daw, kumbaga sa mga nalugi ng ating mga kababayang magsasaka, yun na lang daw ang pamalit, mga kababayan. 7,000 pesos. Hindi nyo ba alam kung gaano kalaki ang iniluluwal na pera ng ating mga magsasaka bago ang anihan? 7,000 pesos? Diyos ko po, kulang na kulang yan. Dapat 50,000. O, bawat magsasaka, kaso mga kababayan, yung pera natin, nasa mga magnanakaw na. Wala na. O, wala na maibibigay sa mga magsasaka. Ninakaw na yung pera baka nga itong ipamimigay nila 7,000 sa kada magsasaka, uutangin pa na naman natin yan. No, dito sa loob ng bansa tayo uutang sa mga malalaking bangko. Di ba? Tapos iniyayabang ni Bangag na hindi man nagbabago yung yung bilihan ng palay, 19 hanggang 24 ang tuyo, 18 ang basa. Sinungaling talaga itong mama na to. Congenital liar ito. Itong mama na ito. Di ba, mga babayan? Ayos, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.